بسم الله الرحمن الرحيم. Ito ay dalawang klase. Merong benepisyo at saka harm. So ang benepisyo ay yung tinatawag nating syar'i, pinahintulutan sa Islam. At yun namang harmful ay yung pinagbabawal sa Islam, yung tinatawag nating ruqya sirkiya o kaya nusra sirkiya. Shirk na ruqya o shirk na nusra, o kaya naman sabi natin ruqya na sharia o kaya nusra na pinahintulutan sa sharia. So kaya sabi rito ni Said ibn Musayyab, at ito pa ipinaliwanag ni Ibn Hajar sa kanyang paliwanag. Sabi niya, sinabi ni Ibn Jarir sa kanyang tafsir at pinaliwanag na mabuti ni Ibn Hajar. Itong hadith na ito mismo, o atar na ito na binabasa natin, mayroong mahamang paliwanag si Ibn Hajar na sinabi niya na si Ibn Musayyab sabi niya na kapag ang isang bagay ay magbibigay ng kapahamakan, ito'y pinagbabawal. Pero kung ito naman magdudulot ng kabutihan, walang problema. Kaya maliwanag sa atin, dito sa paliwanag na ito ni Said ibn Musayyab, ang mga Muslim, lalong-lalo ang mga tabi'in, hindi maaari sila na kumontra sa Quran. Sila ang mga taong unang-una knowledgeable sa Quran. Halimbawa, binasa natin na aya sa surah Al-Baqarah tungkol sa magician, sabi ron, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. So alam ito ni Said, alam ito ng mga sahaba, ng mga tabi'in, lalo ng mga fuqaha o mga ulama. Si Said ibn Musayyab, isa sa mga ulama ng tabi'in na dumaan sa kanya lahat ng hadith. Ibig sabihin lahat ng mga maraming hadith na tinatanggap natin ngayon sa kanya dumaan. Kaya hindi maaring pagkatiwalaan siya ng mga people of knowledge kung siya ay merong shock o may problema ang kanyang akida o may maling pagkaintindi sa kanyang din. Kaya siya tinatawag na tika, saduk, trustworthy, matapat, at alim, hupad, siya ay memorizer ng hadith. So kaya, karamihan sa nagpapaliwanag dito, ang ibig sabihin dito na Said ibn Musayyab na ang paggagamot sa pamagitan ng pinahintulot sa Islam ay pinapahintulot, pero ang magbibigay ng kapahamakan ay pinagbabawal. Kaya anong pinaliwanag natin yung ruqya nung nakaraan, marami ng baba nakalipas, na sinabi natin ang panggagamot ng nakukulam ay kung ano ang pinahintulutan ng Sharia. Halimbawa, gagamitin mo Quran, babasahan mo ng Quran, babasahan mo ng mga dua na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagamitin mo yung mga gamot na binigay sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga tiban nabawi at dhikr. So walang problema. Yan tawag yan ay ruqya syar'iyya. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Sabi niya, walang problema ang pagruruqya kapag ito ay hindi involved ang shirk. O hindi involved sa pamagitan ng kukuha ka ng demonyo o shayatin para maging katulong mo sa pag-alis nung mangkukulam o nung jinn do sa nakukulam. So ito ang paliwanag. At ito ay masyadong nilinaw ni Ibnul Qayyim sa kanyang paliwanag dito sa huling binigay sa atin ng Imam. Pagkatapos sabi rito, waruya anil Hasan annahu qal la yahullus as-sihr illa sahir. So si Hasan al-Basri rahimahullah, isa rin sa mga imam ng mga tabi'in. So sinabi niya rito, hindi magagamot ang kulam maliban lamang sa kulam ng mga mangkukulam. Sila mismo. Kaya lang, ibig sabihin dito ni Hasan al-Basri na kinamumuhian niya yung mga tao na gumagawa ng ganyang uri ng panggagamot. Kasi yung iba rin dito, pagkaintindi, hindi tinitingnan yung mga paliwanag nitong text na ito. Sasabihin nila si Hasan al-Basri, siya ay nagpapahintulot. Actually, maraming mga paliwanag si Ibn Hajar tungkol dito, Al-Asqalani, na si Hasan al-Basri, ang mga tabi'in, sila ay mga taong malapit masyado sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pagkaintindi na ng Quran at ng Sunnah
ay talagang direkta, malapit masyado sa panahon ng revelation. So itong kinamumuhian nila ang Nusra. Pagkatapos nga yung pinaliwanag ni Ibn Qayyim ang pinaka-conclusion ng natin. Sabi ni Ibn Qayyim, an-nusratu hallu sihir anil mashur wa hiya naw'an. Sabi niya ang nusra, ang talagang origin ng nusra ayon sa luga na orp ng Arab. Ito ay pag-aalis ng kulam sa pamagitan din ng pag-aalis ng kulam sa nakulam sa pamagitan din ng sabi nga mitli. Sabi niya ang pag-aalis ng kulam ay dalawang uri, naw'an. Halos bisihir mitlihi, sabi niya, ito ang una, sabi niya. Ang alisin ang kulam sa isang nakukulam, nang gagamitin mo, katulad niya rin, kulam din. Wa huwa alladhi min amali syaitan. At nilinaw niya rito, nag-repair siya sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ganyang uri ng pamaraan ng pag-aalis ng kulam o panggagamot sa isang taong nakulam, min amali syaitan. Yan ay gawain ng syaitan at ang gawain ng syaitan ay kupor at saka shirk. Dahil hindi tayo maaring gumamot na kasama natin ang syaitan, hindi tayo maglilingkod sa kanya, hindi tayo sasamba sa kanya, hindi tayo gagawa ng anumang uri ng mga takarrub o pagsamba, at hindi tayo gagawa ng mga utos na ang gagawa ng mga gawain ay pag-uutos niya na suwayin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, huwag kayo magsala. Sabihin niya, itapon niyo yung Quran, dumihan niyo yung Quran. Ganyan yung pag-uutos ng syaitan bago kanya paglingkuran. So kaya sabi dito ni Ibn Qayyim, huwa alladhi min amali syaitan wa alayhi yuhmalu qaulus Hasan. At yan ang sinasabi ni Hasan na kanyang kinamumuhian. Payataqarrabu an-nashiru wal muntasir ila syaitan. Na ang isang tao na yung nanggagamot na mangkukulam at yung kanyang ginagamot, sila ay gumagawa ng kurba o pagsamba doon sa syaitan na tumutulong sa kanila sa pamagitan ng paglilingkod. Halimbawa, sasabihin ng bago kita gamutin, mag-sacrifice ka ng isang ganitong uri ng hayop, katayin mo sa ganitong lugar, at banggitin mo yung ganitong pangalan. Hindi pangalan ng Allah. So, pag sa-sacrifice pa lang, sabihin nun, sa pangalan ng demonyo, Bismi Shaitan, o sino man yun. Hindi sasabihin Bismillah. So, ito kaagad ay kupor kaagad. Pagkatapos, pangalawa, yung gawain mo, ihahandog mo, yung pagsamba, ihahandog mo sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ano pang mga pinagagagawa nila. Huwag kang magsala. Huwag kang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa kayo ng mga panalangin na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa jinn. So kaya, kapag ginawa yan nung sahir na tao at saka nung kanyang pasyente, so aalisin nung jinn ang kulam sa kanya. Kasi sumunod sila sa kanya. Sila ay sumamba o gumawa ng takarrub. So saka pa lamang siya gagamutin o aalisin sa kanya yung pagkakakulam. So ito ang sinasabi ni ito ay amalos syaitan. Ito gawain ng satanas o ng demonyo. Wattani, sabi rito ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ang pangalawa, an-nusra bir-ruqya at-ta'awudat wal-adwiya wa dawat al-mubaha pahada jahis o jais. Sabi niya rito, ang nusra, pangalawang uri ng nusra, ay yung nusra bir-ruqya. At tinutukoy niya rito ang ruqya, syar'iyya. Syar'an. Islamic na nusra. Na alam natin, ibig sabihin ng salitang ruqya, azaim, na babasahan mo yung isang tao na nakukulam ng Quran. Halimbawa, Ayat al-Kursi, Surah al-Fatiha, yung last two surah, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. At ibublow natin sa kanya yung halimbawa, pamilya niya, o sino man, o kaya siya mismo kung ano. O kung sino man yung gumagawa. Yan ang tinatawag nating ruqya. Na ang ruqya, ito ay mayroong syurut para siya ay maging valid. Una,
kailangan ang ruqya na yan galing lamang sa Quran. Galing sa Quran o kaya sa Sunnah. Hindi ito tatanggapin kapag hindi galing sa dalawang wahyin o revelation. Pangalawa, dapat yan ay lugatul Arabiya at least. Dahil lahat ng mga Muslim, alam nila ang Arabic. Kahit hindi sila masyado nag-aral na, kapag narinig nila ang lingwahe niya, alam nila na ito talaga ay galing sa Islam. So kaya ito ang unang, pangalawang kondisyon hanggat maaari. Pangatlo, kailangan ang babasahin natin na ruqya o panalangin ay naintindihan. Naintindihan ang kahulugan. Hindi katulad ng ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga siher na yan, ng mga manghuhula, ng mga fortune teller. Meron silang binabasa na mga panalangin para gamutin yung kanilang ginagamot, pero hindi naintindihan ang sinasabi. Sa iba't ibang lingwahe na pinaghahalo nila na itong panalangin na yan na dinabasa nila, yan ang panalangin na binigay sa kanila ng syaitan na jin. At ang ibig sabihin yan na binabasa mo, pinupuri mo yung jin o nananalangin ka doon sa jin. Yan ang ibig sabihin. Kaya, mapansin ninyo, may mga ganyang uri ng mga sorcerer. Nagbabasa sila, hindi nyo naintindihan. Kahit Tagalog sila, hindi Tagalog ang kanilang binabasa, iba't ibang lingwahe. So kaya sa atin sa Islam, para maging valid ang ruqya, galing sa Quran at saka sa Sunnah. Pangalawa, galing sa, ito ay lugatul Arabiya. Pangatlo, dapat naintindihan. Dapat naintindihan o nakikinig ng ginagamot. Kung sakali man na ito hindi Arabic, at least naintindihan ang meaning para maging valid yung ruqya. Pangalawa, na sinabi rito ng Imam, sabi rito, Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, at ta'widat, ay yung mga tinatawag natin na mga panalangin, mga dhikr, adwiya o mga gamot na pinahintulutan sa Islam. Mga gamot o mga medicine na pinahintulutan sa Islam na talagang unang-una sa Tib an-Nabawi. Alam mo, sinabi sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung asal na nabanggit sa Quran, yung honey, ito ay epektibo sa isang tao na kukulam. Pangalawa, yung habba sauda na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay gamot sa lahat ng sipa, sa lahat ng karamdaman, maliban lamang sa kamatayan. Pagkatapos talagang direkta sa sihir, ang habba sauda, sabi nga ng mga ulama, ito ay hindi ito particular na lahat kasi sinabi ng propeta, gamot sa lahat ng sakit, maliban lamang sa kamatayan. So kaya talagang kasama dyan ang paggamitin sa isang taong nasihir. Sumunod ay yung habba sauda, tamar, yung dates, ajwa. So ang tinutukoy dito talagang direktang dates ay yung dates sa Madina na nasa perimeter ng haram ng Madina o ng Masjid an-Nabawi. Kung wala naman, pwedeng lumabas basta nasa loob ng Madina, o kaya naman talaga, kung talagang wala, dates kahit saang lugar. Basta tuwing umaga ay 7 dates. Kasi sabi nga sa hadith, ito ay gamot sa sihir at saka para sa lason. Yung pagkain ng 7 dates sa umaga. At mas maganda dyan, siyempre, kasama dyan yung dua, yung dhikr sa at kung pwede, basahan pa ng Fatiha bago kainin. Maraming mga pamaraan na pinapahintulutan sa atin. Ganon din ang nabanggit din na practice na nabanggit ni Imam Ibn Qayyim na ibang mga mupassirun na kumuha ng 7 cedar, dahon ng cedar na kulay green, na sariwa talaga. At ito ay pakuluan, at yung pinagpakuluan, sabi ng iba, durugin pa o gilingin pa yung dahon mismo ng cedar. Pagkatapos pakuluan, pwedeng kumuha doon para inumin at pagkatapos ipaligo. Bago ito ipaligo at saka inumin, ay basahan muna ng mga aya ng Quran. Basahan muna ng mga aya ng Quran. So ito ay ibig sabihin mutawatir na maraming mga ulama na ito ay practice na mga salaf ng unang panahon. At marami pang mga iba pang mga sa Tib an-Nabawi makikita ninyo.
Ngayon, pagtatapos dito, sabi nga rito, ad-da'wiyat al-mubaha, at ang mga, ibig sabihin natin, mga panalangin, mga dhikr, na pinahintulutan sa atin sa Islam. Na ang isang nakukulam, dapat talagang paratiliin niya unang-unang kanyang sarili, unang-una. Pangalagaan niyang mabuti ang kanyang tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang-una sa lahat. Kasi kapag isang tao involved sa disobedience sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang kanyang relasyon naputol sa Allah sa pamagitan ng kanyang putol ang kanyang tauhid. So, mahirap siyang pangalagaan. Pagkatapos, yung pagtupad niya ng kanyang mga tungkulin, limang pagdarasal o salawat sa isang araw, lahat, at saka tuwing pagkatapos ng sala adkar, dhikr, at laging, lalo na ang isang tao talagang nakukulam, hanggat maaari, wag niyang aalisin ang kanyang sarili sa tahara. Pagka siya ay wala ang kanyang tahara o wudu, kailangan bumalik agad sa wudu hanggat maaari. Ngayon nga tayo nga lang ay may virus. May tayo naghuhugas ng kamay. Yung lang na pag-wudu, madali lamang para sa atin. So yan ang ano natin sa Islam na ang paggagamot sa nakulam ay kung ano lamang pinahintulutan sa atin ng Islam. Pagtatapos, mas'ala. Isang palaging question sa atin o sa issue ng nusra o ng panggagamot ng pag-aalis ng sihir sa nasihir na tao. Meron nagsasabi na mga Muslim dahil daw may mga madhab, may mga sa 4 na madhab, may mga pukaha na nagsasabi allowed na gamitin ang sihir sa sihir kapag ito ay darura. Kapag ang isang tao daw ay mapapahamak na talaga. So kaya sabi ko, ito ay masala, ito ay question. Ito ba ay allowed o hindi? So, ayon sa hadith na binasa natin sa Abu Dawud sa Musnad Imam Ahmad, ito ay mukalapa. Kahit na sabihin natin mga ulama nagsasabi nito, ito ay contradiction sa text ng Sharia o nusus ng Sunnah. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Ang paggagamot ng nusra ay gawain ni syaitan. So kaya ito ay mardud na opinion or rejected o ibig sabihin ibabalik do sa mga tao nagki-claim na ito ay kapag darura. Dahil sabi lang kapag ang isang haram pwede maging halal kapag emergency. Kaya lang hindi ito pwedeng gamitin kapag involved ang ating akida, ang ating tauhid. So pipiliin ng isang mu'min na ikamatay niya ang kulam kaysa sa ikamatay niya na siya ay pumunta sa kupor o lumabas siya sa Islam. Ito ang sagot sa masala na yan. Hanin natin, ang tinatawag nating darura al-kamsa na pangalaga, unang-unang pinakamahalagang dapat pangalagaan ng mga Muslim ang kanilang din, ang kanilang Islam. Na huwag silang lalabas. Na huwag nila itong iiwanan. Huwag sila, kasi kapag iniwan nila ang Islam sa anumang bagay, pupunta nila sa kupor o kaya sa shirk, labas sila sa Islam, punta lang impyerno. Kaya hindi mo pwedeng ipagpalit ang kamatayan, iba magkasakit sa pamagitan ng ikamatay ng isang tao ang kulam, kaysa naman piliin niyang magpagamot sa pamagitan ng kulam. Dahil sa pamagitan ng kulam, kukunin niya ang syaitan, kukunin niya ang shirk, at kukunin niya ang kupor. Katulad sa sinabi natin, binasa natin sa Surah Al-Baqarah, kinuha ng mga Yahud ang sihir. Kinuha ng mga Yahud ang sihir, pinagpalit nila ang kanilang iman sa sihir. At sila ay napunta sa kupor. At sila ay pupunta sa impyernong apoy. Wa fil akhirati min khalaq. Sabi doon, sa kabilang buhay, wala silang makakamit na gantimpala. Wala silang aasahan. Wala silang aasahan. Kaya ayan ang tinatawag nating kahalagahan ng akida o tauhid o relasyon natin sa Allah Tabarak wa Ta'ala. Dapat naintindihan talaga nating mabuti. Pero kapag yung tinatawag natin, hindi naman involve yung ating din, kaya katulad ng isang tao naglalakbay na talagang siya ay inabot ng pagkagutom at ito'y magiging sanhi ng kanyang kamatayan. So, nabanggit sa sura, sa mga sura ng Quran, na pwedeng kainin na pinagbabawal na pagkain.
So hindi dito involve ang ating paglabas sa din. Pupunta lang tayo sa, at ito ay pinahintulutan talaga tayo ng may text sa aya sa Quran na pinahintulutan tayong kumain ng haram para i-survive ang ating buhay. At pinaliwanag natin yung aya na yan o nakaraan na nakalipas na mga duros. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.